Kaya laki ng problema mo. Pero imbis na mainis ako sa iyo, no? Imbis na gusto kitang tirisin, barilin ako ng PSG eh. Because the PSG will defend you. Pero ito, BBM, it would be better for the Philippines na bitawan mo yan eh, yung position mo, because you do not deserve na maging presidente ng Pilipinas. Nakakahiya ka. Kung meron man dito sanang leksyon na makuha ka, ipakita mo sa taong bayan na nahimasmasan ka. Pero yung garapalan niya na nagnanakaw yung mga kasama mo, ninanakaw yung taong bayan, nahayaan mo lang. Tapos nun, wala kang pake. Kala mo, deadma lang. It shows na something's wrong with you as a person. Yun. And the way probably you were bred by the Marcos family, where you grew up in. Masyado kang shielded from reality. Everything was partying, everything was pinapakain sa'yo, spoon-fed, libre lahat, ganon. Yun yung kinalakihan mo. Kaya, kasalanan mo ba? Hindi mo kasalanan. Kasi yun ang talaga, hanggang doon ka lang talaga. BBM, hanggang doon ka lang. Ang sakit, no? Imagine, meron kang tatay na hero, diktador, strongman, may training ka, nakahalubilo mo mga ranger, mamamatay yung mga sundalo para sa iyo, mamamatay yung mga reservist kami, mga retired para sa iyo, mamamatay kami para sa iyo. Pero you don't care eh. Baliwala sa iyo yung buhay namin eh. Nakakaiyak. Mamamatay yung mga taong bayan para sa iyo nung binoto ka, 31 million Filipinos, all believing in you and pegging their hope for a better country para sa iyo na gagawin mo. Pero sinayang mo lahat yun. And the clock is ticking. Clock, tick, tock, the clock is ticking. And you are answering me, one of your voters, na destabilizer. You're answering me na tatakutin nyo ko. Hindi nyo ko matatakot. Hindi naman ikaw lumaban sa gera, kami lumaban sa gera, tatakutin mo yung mga kasama ko, na mga sundalo. Nagsisignify sila na, sir, sabihin nyo lang, lalaban kami para sa bayan, lalaban kami para sa iyo, sasamahan ka namin. Ako nagsasabi sa kanila eh, wag, we will resolve this peacefully. No, we will resolve this legally. Di ba? That's why, pirma-pirma lang ang sinasabi ko, pirma kayo. Kung gusto niyo, pirma kayo. Kung ayaw ninyo, doon kayo kay BBM. Pakita natin, the will of the Filipino people, majority wins in a democracy. Ganun kasimple. Pero yung harang-harangin nyo, yung mga taong bayan, gagawin yung taong bayan. Lalong ginagaling yung taong bayan. Oh, sige, may general ka, nakampi sa'yo. Oh, no. May general din akong kakampi eh. Di ba? So pero may mga taong bayan akong kakampi. Dumadami. Clock is ticking. Tick tock, tick tock. You shape up and show how a country is run by a president with character, with leadership. BBM, magising ka sana. May masmasan ka sana. At kung mga loyal kayo kay BBM, may masmasan din kayo. Ang issue dito maliwanag, no? Maliwanag. Ayaw na ng taong bayan ng korupsyon, ayaw ng taong bayan na ginagago sila, ayaw ng taong bayan na sinosuppress sila, na parang martial law, ayaw ng taong bayan yung charter change na binibili yung mga boto-boto yung pirma na yan. Ang daming ayaw ng taong bayan, ayaw ng taong bayan na ginagago yung pera, yung sa PCSO na yan, binababoy and all that. Tapos sige-sige kayo. Yun na ayaw ng taong bayan. Yun yung mga issues. Ayaw ng taong bayan na buhayin pa NPA na yan. Ayaw ng taong bayan yung ICC na yan. Diba? Ayaw ng taong bayan na ginagago tayo ng mga Chinese
Diyan sa ano. Gustong-gusto ng Chinese yung weak leader. Kaya, BBM ang boto ng Chinese. So, dalawa siya. Amerikano tsaka Chinese. Pero, hanggang saan yan? Okay? So, you better shape up. Yun yung para sa akin. Next time, yung mga taong gustong tumakbo ng presidente, let that be a lesson. Hindi lang yung title. Kung kayo, may bala kayo magpolitiko, may bala kayo maging leader ng bansa, you live the title. Yung execute ninyo, kung ano man yung ranko, kung ano man yung title ninyo, sundin ninyo yung sang-ayon dun sa pinasok ninyo. And you serve the Filipino well. Hindi tatagal yung kayo nangungulimbat at nangingibabaw sa taong bayan. Always, it will be the Filipino people above the Constitution and the government. Lagi yon. Given yon. Beyond contestation yon. Humingi nga kayo ng pirma ng taong bayan para maano itong Constitution, baguhin, ma-amend. And pagka na-amend yan, hihingi pa kayo ng referendum na pumayag ang taong bayan, yes or no. People of the Philippines over the Constitution na siyang ginagamit yung ngayon yung Constitution para isuppress yung taong bayan. Sa kangkungan kayo pupulutin because alam ng taong bayan yung kinalalagyan niya. Ang tanong, kayo ba alam nyo? Kayo in government, alam nyo ba? Hindi. That's why the first high wind that comes along will blow you away. Sabi ni Amiel Grave, nabudol kami ni BBM, puro pangako, yung eleksyon mag 2 years na wala naman nangyari. Precognition. Thank you, Ma'am Christine. Knowing beforehand. The premonition po is not the it's what you have, it's the vision. Precognition is the talent, so to speak. Sabi ni Kit Laksamana, ha, underdog. Grabe naman, hinay-hinay sa ha. Para akong nasasampal ng sarkasm mo eh. Sabi ni Ma'am Telma, PTI, mga iniisip ko kung ano yung PTI eh. Ngayon ko lang na-gets ba, a whole 2 seconds later. Mga build dito sa amin nakatenga na, di natuloy. May narinig nga ako na justification na si Pangulong Duterte o Duterte admin daw yung nagpatigil sa Mindanao Rail. Samantalang andun ako nung in-announce yung Undersecretary Chavez yan. Or napanood ko mismo na in-announce niya and it was ako pang nag-report sa Carambola. Sabi ni Waway, wala daw magugutom pero ang mahal ng bigas. So tinapay na lang, mahal din. Sabi ni Jaime, try nyo, mag-alsa kami. O parang tinapay. Okay. Tapos niyan, yung mga issues na yan, lahat yan, they're all of a piece. Meaning, lahat yan may kung gagawin yung patchwork, makikita ninyo, it all led to this. Pati yan, bigla ba naman akusahan si Maharlika at saka si Sas at si former Sec Martin na bayaran ng China mga traidor at supposedly binabayaran para mag pro-China sentiments. Right. Pero ang inaangalan ninyo yung mga comments namin against the government or against the policies of the government that have nothing to do with their foreign policy. Abay, mag-decide naman po kayo kung mga traidor sa bayan nasa ng mga pro-China sentiments, statements, giving precedence to a foreign country over that of the country's interests. Until masabi ninyo yun, malabo yung mga hinihirit ninyong ganyan. At saka pwede ba? Diba? Ito yung nakakatawa guys Hindi na sila pinaniniwalaan at hindi na effective yung kanilang communications, gumugo pa rin sila. And what is that? This is a waste of taxpayers' money kasi alam naman natin, kasi binulgar na yan, na sila po ay may mga binabayaran o ine-encourage through certain means ang ilang ahensya ng gobyerno na may mga mag-post sa social media na hindi ka nais-nais against sa mga vloggers na hindi nga nila mapasunod sa opinion na gusto nila.
Sabi ni Jester, we Filipinos gave BBM a good home, chance to redeem his family's name. When they're ready, they'll leave. Could be any day. They could leave any day now. The manner of leaving is up to the fates. Matalinhaga. Yun ang nagugustuhan ko ngayon eh. Dahil nga, may tendency na magmalupit ang ilang mga miyembro o kawani ng gobyerno, nagiging creative po yung mga salita dito. Sabi ni Doysters, uy, ang labo mo ha. Maniniwala lang akong bayaran si First Lady et al. Ng China kapag nag-dragon costume sila. Okay, never. Sabi ni Rolly C, ito ang ganda to. Sabi niya, napaka-Jurassic ng technique questioning guns of former president. Maka-advise yan yun. O nga, no? It's so 70s. Sabi ni Mel, what if we Mindanaoans wanted an independence past tense? Regardless of FPRD statement. O sige, try doing it under this constitution. Si dating Pangulo nga, ang sinabi lang niya, aaralin pa eh. So, okay, bahala kayo. I just am telling you, I warned you. Okay? Sabi ni Pen Baba, hindi niya po ako makita sa TikTok. Sa TikTok po, Luminous TCA ang hanapin niyo. Sabi ni Glina, kung magkataon, 2 martial law ang maabutan ni JP. Hindi naman, kasi may mga maliliit na martial law si FBR, si GMA, si President Digong nag-declare ng martial law dun sa Marawi, remember? Sabi ni Kate Cap, pretty sure PRD doesn't want to separate Mindanao from the Philippines. He just wants BBM to do his job right. Actually, that's what he said. Ayaw mong sumunod, iwalay kami. Ang kaya lang niya, he can only speak kasi for Mindanao, kaya Mindanao yung binabanggit niya. So, ito yung problema. Yung mga nagsasalita nang wala sa timing at wala sa hulog. Siguro naman may panahon na maghikayat niyan. Pero ngayon, na alam nating under the gun, ang dati nating Pangulo, yan talaga yung pag-usapan natin. O ayan, gagamitin yung mga statements ninyo. Kasi yun na yung usapan kanina eh. Sa mga sa ilang mga, well, I was talking to some people trying to get more information. Sabi nila, hindi talaga nakakatulong yung mga tao na nag-overreact dun sa sinabi ni Pangulo, samantalang it is very clear that he said pag-aaralan pa. Pero tignan ninyo ha, ang daming news items at kung ilang mga statements na nanggagaling sa mga government officials, yung iba mga taga Mindanao pa, saying, no single republic, no we are one country, no, it's traitorous to ask for secession, because that's exactly what it is. It is secession. So there is a way to consider that. But ako makikiusap ako, timingin nyo naman. DOJ daw, sabi ni Ate Jennifer, may statement din. Sus Maria Joseph. Guys, pakinggan nyo to ha. Tell me how logical this is. Dati okay sa akin si Duterte, now no thanks, he's becoming a dictator. Ano bang definition ninyo ng diktador, ha? Do you know that ang definition niyan is when the powers of government, meaning the branches, are concentrated in one area, in one person particularly. So dati, si Pangulong Marcos Sr., bukod siya yung presidente, ay mayroon siyang legislative powers. So, yan, dictator yan. Si President Cory, under the revolutionary government, had the power to make laws. Kaya yung executive order niya that was created during the time that she was the president under the 1986 Revolutionary Constitution, she had 2 powers of government herself. Yan, diktador din po yan. So, sasabihin mo na ang isang tao na wala sa power, walang executive, legislative, or judicial power, or power of any sort except for his power to persuade, ay diktador. Malabo po, I think you might need a new dictionary. Sabi ni Enting, hindi diktador, ang tamang term, manipulator, cunning old man. But don't you think that every politician's dream is to be a manipulator? Ano ba? Ma'am Marilu, opo, pero I'm not the one doing that. I will tell the person in charge of that to do it. Okay? So, kasi between having to prepare for this and work and et al, and then, take care of like a 10